Kung hindi man po napasok si Tutoy, alam ko na po ang totoo. Ang main reason ay yung na binubuli si Mike sa school. Ang pinakang reason po ay talagang gusto ni Mike ay magtrabaho po. Dahil po, yung ganyan nga po yung nangyari. Kapag bata pa yan na nakahawak na ng pera, nakaranas ng kumita ng pera, ayan na po yung hanap-hanapin yan. Ang lagi-lagi na mapapansin ko doon, kaya po minsan kinakalampag ko yung pintuan. Final decision na po namin yan. Ano, nanay? Sobra akong naawa kay Nanay Glaze at kay Tatay Budoy dahil pare-parehas kami na nagpursige upang makapagtapos ang kanilang anak na si Mark. Ngunit sa pagkakataon na ito ay tila mabibigo yata sila dahil ang kanilang anak na si Mark ay tila nga naliligaw na ng landas. Good morning po sa lahat ng mga manonood natin sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng patuloy na panonood ninyo, sa patuloy na pagsuporta, maging sa lahat ng beneficiary natin. Maraming salamat po. At sa lahat po na hindi pa nakasubscribe, please subscribe nyo na po yung YouTube channel natin para po maging updated kayo sa araw-araw namin ng mga mission. Ngayong araw po, dito kami ni na Commander, si Commander sa side, tapos si Rans TV cameraman natin. Ang Marcos team, andito po kami ngayon kina Tatay Budoy at kakamustahin po natin sila kasi may ilang halos may 1 month na yata tayo na hindi nakakabisita dito. At ayan, sa ngayon makita nyo dito na kompleto naman na yung bakod nila, lahat palibot ng bakod ng bahay nila ay kompleto na. Dito sa side, makita nyo na ano na, nalagyan na, napinturahan na. Hanggang sa likod po ito ay kahoy ang nilagay sa likod kasi doon madalas nagkakaroon ng problema, kaya kahoy ang nilagay doon. Kasi ito, nakita nyo, lawak na ano, ganda, ang ganda ng tingnan. Kamusta natin sila? Ba, nag-iimba ka na ulit Tatay Budoy Kamusta po Tatay Budoy? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Kailan ka pa po dito? Mag-ano na po, magdadalawang linggo na. Magdadalawang linggo na? Opo. Kamusta po si Nanay Glaze na mag-isa-isa dito? Ay, okay na. Ano po sabi sa inyo? Okay lang na po kasi po lang na po, medyo nalulukot na po siya kasi wala ako. Pero sanay naman po siya mag-isa. Sanay naman mag-isa? Eh, anong plano mo Tatay Budoy? Babalik ka pa ba sa trabaho mo? Balik pa ako doon sa baka ngayong pong araw ngayon. Lunes ngayon? Lunes. Baka mga Friday. Babalik ka pa po doon? Opo, babalik po ako doon. Payag ba si Nanay Glaze na babalik ka doon? Payag po yan. Ha? Payag po. Payag? Kasi nahirapan daw siya dito na siya lang mag-isa. Si Mike wala din. Baka po ano po ba na pag-usapan ninyo ni Nanay? Ay, nag-usap na po kami. Ay, payag na naman po siya na bumalik pa ako doon. Payag siya? Opo. Kahit po siya tanongin ninyo. Nandito ka Tatay Budoy, tabi-tabi tayo dito. O Nanay Glaze, kamusta ka naman? Diyan ka Tatay? Ayos lang po. Ha? Ayos lang po. Ayos naman? Ba't parang lalo ka namamayat? Andito na si Tatay Budoy, namamayat ka pa rin. Na ano lang po ako, na homesick lang po ako sa mga anak ko. Eh ganun, kamusta pala ang pag-uusap niyo nung isa mong anak na nakakausap mo? Patuloy ba kayo ang communication niya o ano, naputol na naman? Naputol na naman po siguro, gawa siguro ng isang anak. Isang anak, bakit? May sinasabi din sa isang anak, ganun. Okay. Kala ko tuloy-tuloy na yung kanilang pag-uusap. Yung pala naputol na naman. Kala ko nga Nanay Glaze magkikita kayong itong darating na Pasko, di ba? Nasabi mo dapat bibisitahin ka dito. Nagdaan na nga ako ang Mother's Day, hindi na ako binati sa mga anak. Ay, ganun. Dahil Si Mark din, hindi ka malang binati. Kayo po ba ni Mark Nanay Glaze, kamusta po ang relationship ninyo bilang mag-ina? ayos man po kami, kaso halos hindi din naman nauwi na yun ay birang umuwi. Pero sabi niya pa, ngayong pasukan mapasok daw po siya. Okay, lilinawin ko lang din sa mga... Enjoyin lang daw muna niyang
pagtatrabaho. Pero mapasok talaga po siya. Okay. Sa ganito po Nanay Glyza, lilinawin ko lang din po sa inyo. Si Mark po ay scholar po natin sana si Mark talaga. Sa pag-aaral fully paid po yan sa school nila. Kompleto po yan si Mark, may uniform. Pinakang ano na lang niya yung allowance niya, agad na papasok. Napansin niyo po nanay nung mga huling mga araw na nag-vlog ako dito di ba hindi ako nagbibigay kay Mark ng allowance. So, hindi ko kasi po Nanay Glyza ganito po yan. Napansin ko po kasi kay Mark na nung mga time na binibigyan namin siya ng allowance, nagkakaroon pa rin siya ng mga absent, di ba? Kumbaga nagkakaroon, nagiging priority niya pa rin yung kanyang trabaho. Kaya naisip ko po, sabi ko, susubukan ko po sana kayo na, sabi ko makikita ko kasi ang isang tao kung talagang pursigido sa isang bagay, kung sila yung gagawa naman ng paraan. Kaya sinubukan natin nung mga huling vlog, sabi ko hindi mo na akong bibigay kay Mark ng allowance, so try natin kung gagawa nila ng paraan para makapasok yung bata. Ayan po, ginagawaan po namin talaga ng paraan para makatapos si Tutoy. Okay, Gusto ko rin naman po sabihin dun sa mga sponsor ni Tutoy, kung hindi man po napasok si Tutoy, alam ko na po ang totoo. Bakit po nanay, ano po ba yung ano? Kasi po nung time na kumuha ako ng module noon, sabi nung mga teacher, bakit na-absent po si Mark? Sayang ang utak ng bata, ang talino. Ano po sabi ninyo? Sabi ko, mapasok po yun. Hayaan niyo po, sasabihin kong pumasok. Oo, Nanay Glyza, papasukin niyo si Mark. Kasi, bibigyan po namin siya ng exam. Nung inihatid ko po yun, hindi na lang po umimik yung bata. Yung mismo mga kaklase niya, ang malaki ang problema sa anak ko. Ba't nabubuli ba si Mark doon? Yun po, totoo. Binubuli siya. Kasi first time ko po rin narinig yun ay pagpasok ko. Sinabihan ng mga kaklase niyang babae, huwayan na naman yung pabida o ang hilig magpabida niyan. Hindi po pabida ang anak ko. Madalino lang talaga ang anak ko. Okay nanay, ganito po sa totoo lang po kasi nung huling mga araw na, di ba sabi niyo mag-i-exam si Mark ay nagpunta po kami sa school ni Mark at tinanungan namin kung nag-exam at din nga po nila sinabi na hindi nag-exam si Mark. So pinakang main reason kasi dito nanay talaga kay Mark, based din sa observation ng teacher ay yung nalalaman nila na si Mark ay nangangalakal. Kumbaga po ang pinakang main reason kasi dito nanay talaga si Mark po ay mas gusto niya po talaga magtrabaho nay kaysa po mag-aral. So yun po yung totoo nay. Sabi naman niya kasi maaral daw siya, kaya lang gusto daw niya sa katyuan na lang at gawa ng mas mababa daw po ang tuition doon at saka hindi siya bubulihin. Maraming pagkakataon na din kasi nanay talaga yung binigay namin para kay Mark na tinatry din namin. Syempre hindi naman kasi pwedeng sige lang kami ng sige, kawawa din ang tumutulong na sponsor kung hinayaan lang namin yung mga bagay na ganyan. Kaya sabi ko nung last time talaga, tatry ko po kayo kung talagang porsigido si Mark o kung kayo man ay porsigido po, pero kay Mark po nakita ko po kasi sa kanya mas gusto niya po talaga magtrabaho kung porsigido po si Mark sa pag-aaral, kahit po yan ay nung tinry ko po na hindi siya bigyan muna ng allowance, dapat po ay magagawan po na kahit papaano ng paraan para makapasok. Kung dun po ay nakita sana namin na talagang dito si Mark na ginagawa niya ng paraan, talagang dire-diretso po yan Nanay Glyza. Kaso nga lang yun nga nakita namin na sunod-sunod na halos di ko na nakikita si Mark na pumapasok, na ngangalakal na lang. Hindi naman po siguro big issue yung walang baon kaya hindi makapasok, di ba? Napakadaming bata ngayon na pumapasok na walang baon, di ba? Kasi gusto nila makapagtapos. Tamang may laman ng tiyan nila. Mga kapatid ni Ate Isabel, di ba? Pumapasok yun na walang kabaon-baon. Sina Cyril, sila Shailene. Naglalakad pa ng pagkalayo-layo mga kapatid ni Isabel. Si Mark kung minsan may bisikleta, ayos yung bisikleta niya, pero yung sina anak po ng mga kapatid ng isa sa tinutulungan namin, ang layo na nilalakad nila, halos 1 oras, 2 oras balikan nanay. Ito po napakalapit ng bahay ninyo sa school, kasi po ako naglalakad din ako dati, hindi wala naman akong service pag pumapasok. Gusto ko na rin nga sana sunduin si Tutoy sa Kalabaka at nagkakaproblema din po yung bata. Okay.
Nanay Glyza, pasensya na kayo kasi kami nagtatanong din kasi kami sa mga teacher ni Mark. Hindi po ang main reason ay yung na binubuli si Mark sa school ha. Ang pinakang reason po ay talagang gusto ni Mark ay magtrabaho po. Dahil po, yung ganyan nga po yung nangyari kapag bata pa yan na nakahawak na ng pera, nakaranas ng kumita ng pera, ayan na po yung hanap-hanapin yan. Ganyan po talaga yung reality Nanay Glyza. Kaya nga lang, Sa ano nga bukas, susunduin ko po yun at talagang gusto kong at siyempre po kahit paano po yung pang paaral namin dito na namin kukuhain at saka na maganda rin naman po yung suggestion sa akin ng mga tao rito na magtiritindahan ako kahit konting kapital lang ang kailangan. at saka Nay, ayun nga ang balita ko napagdesisyon na nga ito, final decision na lulutuin na ito Inaantay na lang yung decision nung may-ari kung magkano ang bigayan Opo. at kung sakali man talaga ito ipagbili, kukunin namin itong lupa na ito para hindi na kayo dito aalis basta't yun yung pangako na yun, gagawin namin yun ha. Opo, maraming salamat po. Para hindi kayo dito aalis. Pero yun nga, Nay, kausapin niyo po na maayos si Mike. Kung kayo po ay gusto niyo talagang mapagpatuloy yung pag-aaral ni Mike, wala namang problema. Pero, Gusto ko talagang patupag. yun nga po, Nay, nakita ko naman na kayo gusto ninyo. Kaso nga yung anak niyo ayaw. Kayo po ang may gusto ay, Kasi yung pong naririnig ko naman sa taga dito na pinagsasabihan niyo si Mark every morning na gumising na maaga, kailangan pa siyang gisingin na kapag ayaw niyang gumising ay talagang di papasok. May mga ganun bagay. Naririnig naman po ng tao yun dito. At sinasabi naman niya sa amin na si Nanay Glyza nga nagagalit daw kayo kapag umagang nakahilata pa, hindi nag-iintindi ng pagpasok. Diba Tatay Budoy? Oo. Doon pa lang po Nanay, makikita natin ng bata na hindi interesado sa pag-aaral, hindi porsigido. Ayaw ko sa Tatay Budoy kung ano napapansin niya. Ganun ba Tatay Budoy? Oo, ganun po. Minsan lagi-lagi na mapapansin ko doon. Kaya po minsan kinakalampag ko yung pintuan. Nagagalit ako. siguro tatry ko rin po. Ito lang po Nay ha. Ganito, wait lang po Nay ha. Kung sakali man po si Mike ay kung ano man yung mga totoong nangyayari sa kanya, huwag niyo po siyang pagtatakpan kahit anak niyo po. Sa amin, ha? Sabihin niyo po para alam din namin kung ano yung pwede natin gawin kay Mark, Kung ano yung totoong nangyayari kay Mark, kung ano yung ginagawa niya. Yun po yung natin para na sa ganun po ay alam din namin, ha? Nanay? Okay. Wala man po kami wala naman pong anak ko, ewan ko kung bakit nagkakagayan yan. Araw-araw ko na si Mark nakikita, nasa lansangan, nangangalakal. Dun sa Kalabaka. Doon ko siya madalas nakikita. Hindi ko na lang pero alam tinanong kong ko kasi nung isang araw, sabi ko, ba't ayaw mo ba talaga Daniel umalis diyan? Mama, paano ako makakaalis may utang ako. nagkautang siya doon sa tinatrabahuhan niya. Si Mark ba 650 hindi naman daw po. napapabisyo? Hindi man po. Seryoso kayo dyan ay? O Gawa baka lang hindi po nyo lang siguro. alam? Gawa lang po siguro yung sa kain. Kakakain niya kaya nagkaganoon. Okay, At saka- baka hindi nyo lang po alam nanay tatay pero ako na magsasabi sa inyo ha. Si Mark po ay naninigarilyo na ngayon. Hindi lang po ako yung nakakita, ang dami na po namin nakakita. Yeah. Paiwas na natin yung nasawa ko kay Joker at Kaya po ang anak ninyo, Nanay Glyza, ay nagkakaganyan, napapahilig sa pera. Kasi nga po, may bisyo na po si Mark. Hindi niya masutustusan yung bisyo niya kung wala siyang pera. kailangan natin nasawa kong sundin ngayon si Daniel. Ang hirap niyan. Okay, kaya ngayon, Nay, sa totoo lang, inobserbahan lang naman namin si Mike. Willing naman po talaga kami tuloy kasi para po kay Mike yun ay, para po makapagtapos. Diba, ako nga dati, pinupush ko po kayo na papasukin nyo si Mark. Isasabihan ko siya, labawat punta ko Mark, huwag kang absent. Pag-aaral mo, galingan mo. Kasi gusto ko po siya makapagtapos. Tinanong ko rin naman po yan nung isang araw ng seryoso. Sabi ko, ano ba talaga tutoy, mapasok ka pa ba o ano? Abay, ang sagot sa akin, abay ko naman po mama, may pinag-aaralan ka kisa sa wala. Sabi ko, seryosohin mo anak ko at ito gagawin namin ito para sa iyo, hindi para sa amin. Kahit mahirapan kami,
okay lang sa amin, makatapos ka lang ng pag-aaral mo. Yan din naman kako na dadalhin mo pagtanda mo. Kapag ba, Tatay Budoy, hindi ka muna aalis at ituloy mo muna ito, magkano ba ang pinambibili mo sa mga ganyang kalakal, Tatay Budoy? Magkano ba inaabot ng pagbili sa Ay, minsan po yan, binibigay na lang po yan, ibang yan. binibili na lang? Ay, kung bibili, yung may mga time na bibili si Tatay Budoy, magkano nagagastos niya? Ano po, nagagastos ko po dyan, 300 isang araw. 300 pesos ang araw. O di, syempre, iimbakin mo ng ilang araw. Mga tatlo ganyan. Tatlong araw lang Tatlong yan. araw. Okay, Ito po ay 2 araw lang. 369. So, 900 pesos sa loob ng 3 araw. May balik na yun na tubo. So, sure bang tutubo yun? Okay, sige. Sa ngayon po, nanay at tatay, bibigyan ko si Tatay Budoy. Bibigyan kita, Tatay Budoy, ng pambili-bili mo. Huwag mo na umalis, ha? Opo. Maliit na halaga lang ito, pero makakatulong din, ha? Opo. Magbili ka ng kalakal, ha? Opo. Huwag ko muna alis dito, ha? Opo. Ituloy mo muna yan. At tatry ko lang yan muna sa maliit ulit. Oo. Ha, walang problema magdagdag kami. Pero kapag nakita namin kasi ang dami na pong beses sa totoo lang una, yung binigyan ko kayo ng pampuhunan para sa pagbili pero hindi natuloy. Sunod, nagbigay ako sa inyo. Ito po ay dire-diretso na po ito siguro. Sure na po ako niyan na ito ay dire-diretso na po. At may pinag-usapan na po Magbubukas na rin pati yung swimming pool dito. Okay, tama yun. Tapos nung pangalawa, di ba, nagbigay ako sa inyo para sa walis. Sa umpisa lang naman, wala din naman, di rin naman natutunan. Wala po, hindi pa nakuha yung pinakukuha namin. Doon po kami nagpapakuha sa pinakadulo. Kamagsaan. Ngayon po, talagang siseryosuhin namin ang pagninegosyo at gawa nga ho ng pag-aaral po ni Tutoy. Gusto ko talaga makatapos yan at malaking sisi po yan sa amin pamilya at saka laking sisi din po yan ng mga kapatid ng anak ko. Okay. Dahil umaasa ang mga anak ko na pagtatapusin namin yan pag-aaral yung bunso niya. Yan po kasi, nanay, nasa sa inyo din po yan sa pag-iswito nyo kay Mark, ano? Lagi ko masiniswito anak ko. Ewan ko kung bakit nagkakagayan. Siguro Sawayin niyo po pati si Mark, nagbibisyo yun, ha? Totoo po yung sasabi ko sa inyo. Kaya Nakita nga ko na ho. po si Mark, pati po ibang tao. Ano? Lagi ko nga po yung sinasabi, sabi ko, gagaya ka pa sa akin. Ako nga, gusto ko na tumigil ng paninigarilyo. Tatay, Po. itigil mo po kasi, nakikita niya sa'yo. Kaya nga ho. Ginagaya niya, akala niya tama yun kasi kayo nga ginagawa niyo ay. Akala niya tama. ngayon po siguro mga dalawang daw po talaga papasok talaga siya. Hindi pwedeng hindi siya papasok at na na rin daw siya sa mga naririnig niya sa sarili. Minsan daw ay sinasabihan daw siya ng mga na nakakakita, nagtatrabaho ka, gusto mong makulong ang magulang mo, pinagbabawalan ka ni maganang wag magpara pangalakal. Okay. Sige na, kayo pong bahala. Basta sa pag-uusap nyo lang po yan. Kasi kami medyo pagod na din talaga kaming makinig kay Mark sa mga sinasabi niya na Apo. gustong pumasok, papasok ako pero hindi naman nangyayari. Kaya kayo na pong bahala dyan, ha? Opo, kami na pong bahala. Okay. At kami po sa ngayon, ito final decision po namin ito, Nanay Glyza. Pasensya na po kayo pero sa ngayon po ay out muna po kami kay Mark. Tinry namin siya kasi ng mga huling pagpunta namin dito ay kung papasok ba siya, kung gagawa ng paraan ninyo para makapasok yung bata pero wala, ganun at ganun pa rin. Kaya Talaga po, pupursige din na pag nakita namin na nagpupursige na si Mark, wala naman pong problema, babalik po kami. Pero sa ngayon, out po muna kami kay Mark, ha? Opo. Final decision na po namin yan. Nanay? At dito naman sa inyo, hindi naman namin kayo kahit papaano. Pasensya na kayo at sobrang na busy kami nung mga nito. Kasi okay lang po, yun wala nga po problema. Lagi ko naman po kayo. Kita nyo naman, kahit wala kami, kahit di kami dito pumupunta, pinapagawa namin tong kahit papaano itong safety ninyo dito, di ba? Opo, opo. Kahit hindi ako nakapunta dito, napunta naman dito si Rans para abutan yung nagagawa, bayaran yung nagagawa. Na-receive niyo po ba yung chat ko? Nag-chat ba kayo sa akin, tatay? Opo. Sabi ko po kayo mag-alala kahit saan man po kayo naroon, pag-pray ko po kayo. Wala po akong, wala naman akong na-receive. Okay. So, sige, Nanay Glyza, sa ngayon ba, ilalabas ka pa ba, Tatay Budoy? Opo, lalabas po ako. Ito po bang mga kalakal mo na ito,
2 araw lang po yan. 2 araw? Oo. Ang dami palang naipon ni Tatay Budoy kahit Ano sana ho yan, tambak na talaga yan, kaso Naibiyahe ko at wala kaming income ay. walang income. Dyan lang po kasi kami kumukuha. yung Pangalawang tambak ko na po yan dyan. Pangalawang tambak na. Tigda 2 araw lang. ilang buwan din kaming pabili-bili din ng pakalakalating kilong bigas, 1 kilo. Tinan nyo po yan. Kung kayo po kasi ay Nanay Glyce ay nakikitaan namin ng improvement. Di ba? Madalas kami noon, every other day andito kami, may dala kaming bigas, groceries, nag-abot kami ng kasya inyo. Kaso nga lang, medyo natamlayan lang talaga kami nung nakita namin na parang paulit-ulit lang. Pasensya na po kayo ha. Okay lang po yan. At magbibigay kami ng, nanay, maggawa ka ng walisin para po kumita. Gagawa si nanay ng 1 araw, 2 araw, kinabukasan wala na naman. Tapos, paulit-ulit lang. Kaya sabi ko, parang kami po yung natamlayan na nasabi ko, bakit parang walang progress kahit pa paano, nandiyan naman tayo, natulong naman. Kumbaga, yung dati pong buhay nila na wala sa kanila nag-aalalay, ganito na yun, ito na yun. So ngayon na may natulong na po, may nag-aalalay, ganun pa din. Kaya kumbaga dapat po kapag may naalalay na mabago-bago naman po, di ba? Kaya nga lang, ganun pa din. Kaya sabi ko, medyo muna kami talaga kala Nanay Glyce. Try muna natin na magsumikap sila, makita nila na baka napapalagay na kasi yung loob na may tumutulong naman. Baka mabalik na magsikap tayo kasi wala na, hindi na napunta sa atin dito si Marcos. Mga ganun pong bagay. Talagang na pag-usapan na namin yan mag-asawa na siguro panahon na rin kako at may edad na rin naman kami. Sikap na laang din talaga ng todo habang bata pa kami. Nagana yung jam shop, nagana din yung tiritindahan kahit kaunti ang puhunan. Gusto po namin talagang makatapos yung anak ko, kaya ginagawa namin ng paraan na yung pang dinegosyo na ngayon. Basta't ang una niyo pong pahintuin kay Mark yung bisyo niya, agapan niyo po yan kasi kapag lumala po yan, baka hindi lang sigarilyo, makita niyo po yan, nagiinom na, no? Kaya dapat po mapagsabihin niyo si Mark dyan. Sabihin niyo po sa kanya, ako nagsabi, nakita ko po kamo siya at yung mga tao dito na nakakita sa kanya. Ano po? Hindi ko alam kung nagiinom na si Mark, hindi ko lang sure. Pero tinanong ko man po yun. Sabi niya hindi daw siya nagiinom at saka sabi pati nung ganito po yun, nanay, ha? Wala man pong may kasalanan na umamin. Ha? Wala man pong nagnakaw na sinabing ninakaw ko. Wala man pong ganun. Ha? Maging wise din po kayo kay Mark, ha? Tatanungin ko pa rin mo pati. Kasi mga babayan tayo lang naman, concern lang din tayo sa bata. Kasi kung di natin po ito sasabihin kay Nanay Glyce, kung di po natin sila paprangkahin ng ganito, baka maglaylo-laylo lang sila kay Mark at di nila alam, mamaya masangkot na si Mark kung saan pa. Kaya hanggat maagapan nila, maagapan sana si Mark na naliligaw po na landas yung bata Nakikita daw kasi nung mismong manager namin na ang tulugan ng anak ko ay nasa may pagitan ng kulungan ng mga manok. Ganun, doon lang siya natutulog. Baka kako biglang magkaroon na ng tibik yung bata. Okay. Wala siyang latag? Meron po, kaso kumot lang din po. Nag-aalala rin po ako at nagtitiis siya doon, may kwarto naman siya dito. Kaya ngayon nga po sinasabi ko dyan, sinasabihan ko, tigas lang ng ulo ay. May kwarto siya dito, nagtitiis siya doon. Sinabihan ko na, Tutoy, umuwi ka na dito. Hindi ka na nga namin inuobligang dito sa gawaing bahay. Basta umuwi ka lang kasi ang hirap ka ako nang wala ka sa tabi ko. Di mo alam kung anong gagawin niya. Di mo alam na pala yung nangyari kay Mark. Magkakasakit ka ng TB, hindi ko alam. Sa totoo lang kako, pag ikaw kako nagkasakit ng TB, aayawan ka na yan. Opo, bago lang kako yan. Wala nang tao sa kanyang gugustong lapitan kapag may ganyan. Alam naman natin ang tao, di ba? Oo, masyadong sa kapwa. Maganyan po talaga. Hindi. Pero yun nga, tayo din naman ang gagawa ng rason kung bakit tayo layuan ng tao. Ba't kasi pabayaan natin sarili natin, di ba?
Okay. O kumusta pala ang mga alaga niyong manok ko? Ay, okay na po. May 3 sisiw na naman ako. Mga alaga sila dito kasing mga manok. Ayan, oh. May inahin dito, may mga sisiw na. Aba, kasyang-kasyang yung 3 sisiw na yun dito, hindi mawawala. Hindi po yan. Ha? Kinukulong po namin yan doon sa kwarto. Kinukulong. Oo. O, ilang manok na yan nandito ninyo? 1, 2, 3. Dami na po yan. Meron pa doon 4. sa kulungan. Mayroon pa dito, 5. O, 6. Ba, marami na palang manok sila dito. Marami pa Paliwalo po na ito po kung yan. hindi nananakawan sila. Kasi nga pasok yung likodan nila. Nananakawan sila dati dito ng manok. Mas marami pa sana ito. Tingnan natin po kagawa dito sa likod. Ay, maganda pala ang pagkakaano nila. Ano? Pinantay nila. Oo. Ay, maganda. Yan lang, walang pintura. Oo, maganda. Oo. Okay lang, kahoy naman. Opo, kahoy naman po yan. Pantay na pantay yung pagkakaano nila. Pagkakakat nila, maganda. I-stackan ko nga ng kalakal din dyan sa likod niyan. Lalagyan mo din. Pero Tatay Budoy, huwag ka muna alis na. Tatay Budoy. Opo. Ha? Aha. Yung sabi mo po na Biyernes sa alis ka, huwag muna. Subukan mo muna ulit ito, ha? Opo. Porsigin mo ito, Tatay, para may mabago po sa buhay ninyo. Opo. Ha? Opo. Ganyan nga po ang ginagawa Pag ko nakita ko po yan na dire-diretso madadagdagan ko ang puhunan ninyo, ha? Opo. Salamat po. Walang anuman tayo. Basta subukan mo muna ulit, ha? Opo. So, wag na tayong kumbaga parang kagaya dati na Ay, hindi po. At yan po, ito po talaga sa totoo. Pangalawang tamba ko na po yan dyan. Biniyahe ko at wala po kasi kaming income noon. Wala kaming pagkain kaya na ibiyahe ko. Dalawang ganyan na kadami. Okay, ito 2 araw lang yan sa'yo mo? Oo, 2 araw lang po yan. Okay, saan bang lugar ka Tatay Budoy nag-ano? Pagbisan po, dito lang po sa may pagbaba ng tulay. Dyan lang. Oo, paikot-ikot lang pa ako dyan. Gagamit mo pa naman tong bisikleta mo. Siya pa po. Siya pa. Ginamit-gamit ko ni Mark nung nakaraan. Patanggal na nga po yun pag-iba na Nakita daw kasi yan nakikita kasi madalas ito ng tao. Kaya sabi din sa akin na pinaglalaroan ni Mark doon kasama yung mga barkada niya sa may tulay. Kaya pinagsasabihan nga siya na napapanood mga nakakapanood na huwag mong ganyanin yung Mark kasi yan ang ginagamit panghanap buhay ni Papa mo. Pag yan nasira, wala na si Papa mong gagamitin. Kaya yun, ang dami kasi po sa akin na hindi naman sila naninira, concern lang sila, no? Oo. At totoo naman din yung mga sasabit na tunayan din naman natin. At saka yung mga viewers baka magalit na naman dyan sa pagsasalita natin. Ito po kasi yung need natin din. Hindi po tayo puro kailangan depende sa sitwasyon yung pagiging malumanay natin po sa pagsasalita. Kapag po kailangan naman nating prangkahin ng tao, gawin naman po natin. Hindi mas matindi pa po sa akin ng iba. Andiyan po si Sir Paul, talagang direct to the point po yan. Napakarami ng mga ganyan na talagang direct to the point magsalita kasi yun po yung kailangan sa tao. Kasi minsan ang tao hindi po yung matauhan kapag di natin yan direktahin. Di ba? So, yun lang. Kung magagalit na ng ibang tao sa pagsasalita natin yung ganun na naglaysa nasa inyo na po yan kung magalit po kayo. Kasi ako, concern lang ako dito sa kanila kaya ganito po tayo. Okay. Tatay Budoy, nagtanghalian na ba kayo? Hindi pa, maaga pa naman, ano? Opo, mabili lang po ako ng pantanghalian. Alas 11 pa lang naman pala. Opo. Okay, ito bukas babalik ako dito at dalang ko kayo ng pang-allowance sa pagkain, ha? Opo. Para po hindi mo yun magalaw, ha? Opo. Okay, at ito naman magiging pera pa din naman ito, di ba? Ay, opo, magiging pira po yan. Magkano ito pag nabenta sa tingin mo? Mga kulang-kulang na yung 300. Abot na 300 dyan. Pagiging pera na may pang-dagdag na sa allowance sa bahay para kung sa ganun Ay, mga ngalakal pa ako ngayong araw, tatambak pa yan dyan. mga ngalakal pa siya ngayong araw. O ganyan lang tayo, dire-diretso mo lang po yan, ha? Opo. Kung sa bahay nyo, may natulo na. Wala pa naman po, na ano lang po, na malalakas lang yung ulan. Parang sabi ko, parang tutulo, parang hindi. Pero wala pa naman. Wala pa naman po. So, sige, at kumusta? Safe? Pakaramdam nyo, safe naman na kayo dito? Safe naman pa. Sa mga taga, ano po pala, meron nga pala kung ano. Sino po ang gusto nyo batiin? Yung mga taga Santa Elena na mga viewers ko, yung mga nanonood sa amin sa mga bawat vlog namin, huwag niyo pong kalilimutan supportahan sila Marcos Commander sa si TV Rans. Si TV Rans, may TV si Rans. Sa mga manonood namin sa Santa Elena, patuloy lang po kayo manood. Huwag po kayo mag-alala at babalik din po dyan si Tatay Budoy, baka matatagalan. Wala nga daw Tatay Budoy load.
Para may pangnood. Kaya na nila yan. Kaya na nila magpalod sa sarili nila. O may iba pala ako tatay, kamusta pala yung mama mo doon? Okay Bago lang ka po. umalis. May sakit po yung papa ko ngayon dun eh. Ay may sakit. Ay kamusta pala yung huli pagbisita natin nung karawan niya? Kamusta? Naging masaya naman kayo? Ay, masaya man po. Nagkuha po sila ng video. Ay gano'n? Oo. No, ang pinakang... Puwasa di kas mama. Video kasi natin kina Tatay Budoy, yung sinamahan po natin siya doon sa Santa Elena, nagbiyahe tayo noon, sinama natin sa Tatay Budoy para sorpresahin yung mama niya na may birthday noon. Ayun, nagbiyahe kami noon at ayun, sabi naman ni Tatay Budoy, naging masaya naman daw yung mama niya. At siguro sa Tatay Budoy din. Sabi nga daw, tiyanan ko, sa wakas, binisita din ako ng pogi. Daw po ni Tatay Budoy. Kayo. Gwapo daw po kayong dalawa. Yaman Tatay Budoy at bigyan ko siyang 100 pagpunta ko doon. Binati ay Okay. So ngayon sige Tatay Budoy ha, pupunta muna kami. Basta bukas pupunta kami dito para magdalat ng pandagdag allowance nyo ha. Opo, mabawas muna ako dito ng Kasi sige kasi ito magiging pera naman yun. Kailan mo ito balak ipagbili? Ay, sa isang araw matagal pa po yan. Baka mga 1 linggo pa yan bago ko ibinta. Ito, pararamihin mo ng... Pararamihin ko muna hanggang bundok, hanggang dito. Baka magpunta ko dito, wala na yan. Ay, hindi po. Sige. Okay, sige Tatay Budoy, kayong bahala po sa diskarte ninyo, no? Opo. Alam kong... Patunayan sa mga anak ko na kaya din namin pag-aralin ng kapatid niya. Opo. Sa pamamagitan lang po ng ganyan at saka sa tindahan lang. Yun ang maganda. Kung may gusto po talaga kayong ipatunayan sa inyong mga anak na galit sa inyo, na minamaliit ang inyong trabaho, maganda po yun na pagpursigihan nyo na may pakitang mapag-aral si Mark nang dahil sa ganitong klase ng trabaho. Mas magiging mabibilib po ang mga anak ninyo, hindi lang mga anak nyo, mga tao, pati kami. Pero yun nga, sabi ko nanay, wala pong problema. Babalik kami kay Mark once makita namin talagang porsigido yung bata, ha? Talagang siguro na-matured na rin ang pag-iisip noon at kasi syempre po naisipan din na daw niya na parang wala na sa kanyang tumutulong. Siguro panahon na din daw niya para mag-aral ng sarili niya. Okay. Sige po, Nay. At sana ito gawin to ni Mark mga sinasabi niya po para sa kanila, sa mga magulang niya po. Okay, pero sa ngayon yung final decision natin, out muna tayo kay Mark is totoo po talaga yan. At ang alalay na lang natin, ang tulong na natin para din dito sa Tatay Budoy, Nanay Gladys sa pang-araw-araw nila.